So, let's go mga boss. Biyahe tayo Luzon to Mindanao. Ang pizza March 31, 2026. Tapos biyahe tayo gabi. Night rides ito sa kahaba ng Bicol. Nagdahan-dahan lang tayo kasi maraming sirang kalsada sa Bicol. Ang oras 3:47 ng hapon. Dito tayo nag-umpisa. Mismo sa akin tinatrabuhan. Tayo uwi ng probinsya Mindanao, Davao Occidental. So shout out sa ating mga kapwa vlogger. Ados pa daw ang kanilang rides. Ako ados sana. Problema, masyado ako na excited eh. Ganun kasi ako pag sobrang excited eh. Kahit yan gabi, hapon na. Ako pa lang siguro ngayon magbibiyahe ng ganitong oras, alas 4 ng hapon. Nakalagay din sa mapa ko, minapa ko, Matnog Port Sorsogon muna ang ano natin, 559 km, 13 hours and 5 minutes. I-try ko dito dumaan sa Talisay Tagaytay Road kasi banayad lang dyan. Solo rides Luzon to Mindanao. Dito tayo nagmula sa Silang Cavite, sa mismong aking pinapasukan trabaho. Yan kasi aking trabaho, electronics technician. Tayo magdahan-dahan tayo ng 200, 300, 500, 1 million %. Hindi na to 100,000% ng pag-iingat kasi sobrang layo. Ilan pag-iingat natin ito? Million %. Million % ang ating pag-iingat dito. Dahil Luzon to Mindanao, buong kahabaan ng Visayas, ay buong kahabaan ng Bicol, buong kahabaan ng Visayas, buong kahabaan ng Mindanao. So yan ang layo. At saka gabi pa. Di ko alam kung hanggang saan ako maabutan ng gabi. Sana wala akong naiwan gamit. Meron akong baon gasolina. So ang gasolina ko, isang buong full tank nung nakarang araw, nung nakarang linggo pa yun eh, na 611 ang full tank. Tapos ang laman ng galon ay 560. So total 1,171 yung computation ko sa gasolina, yung laman ng tangke at saka baon gasolina. So makarating na to ng Matnog Port Sorsogon. So Lord, gabayan mo ako sa lahat ng oras. Safe mo ako, motor ko, upang safe ang aking biyahe. Ride safe sa ating lahat, mga sir, mga boss, mga madam. Shout out sa ating kapwa biyahero. Ingat tayong lahat sa biyahe. Shout out sa ating mga kapwa kaibigan sa YouTube. Shout out kay Idol Sobiit. Shout out sa iyo Idol Captain Adventure. Saka ibang ano pa, ibang kapwa natin vlogger. So biyahe tayo Luzon to Mindanao. Ako pa lang siguro ang nagbiyahe Luzon to Mindanao, na dito dumaan sa Talisay Tagaytay Road. Tapos ako pa lang siguro ang magbiyahe Luzon to Mindanao na umalis ng ganitong oras, alas 4. Anong oras? Alas 4:16 ng hapon. So yan, maganda dito dahil patag lang siya. Hindi kagaya doon sa kabila, grabe doon, tarik. So yan na mga bossing. Siguro nakakalahati na tayo dito sa Talisay Tagaytay Road o Tagaytay Talisay Road or Sampaloc. Yan ang tawag nila dito, Sampaloc. Doon naman sa kabila ang tawag doon Sungay, or sa Google Map makita mo Ligaya Drive. Pababa dyan sa Tanawan, Batangas. So same pa rin ang baba nito, Tanawan pa rin. Pinili ko dito dumaan kasi araw pa naman, alas 4:21 pa lang siya ng hapon. Di naman nakakatakot dito kasi ang police station andyan lang sa pag-ahon mo dyan.
Malapit na tayo makababa, konting gimbot na lang, tanawan na tayo. Patag na, wala nang matarik. Dito nasira dito, pakiayos nyo mga sir, busing DPWH, dahil mayroon dyan nasira. So yan, dito yata medyo matarik. I-compare natin dun sa Ligaya Drive. Hindi, halos patag lang. Baka sa unahan pa, halos patag lang, kapiraso lang, hindi mo ramdam yung tarik. Wala kang kaba, hindi ka malang kabahan. Siguro sa unahan konti o dito. Wow, what a view. Hindi rin, halos patag lang. Ano? Halos patag lang. So masarap dito duman. Wala kang kakaba-kaba dito. Ano, maganda kalsada, malawak. Sa Ligaya Drive makipot. Ang tarik ng palusong, okay lang paahon, walang problema doon paahon, di kakabahan. Ang nakakaba lang doon yung palusong, kasi panay brake ka, panay pihit ka ng brake mo, natalbog-talbog. Kasi nga hindi ka pwede magbabad. Iwan ko lang iba, kaya siguro yung iba nawawala ng preno, kasi pag nag-brake sila naka-steady, nakababad. Mali kasi yun eh. Malaking chance na mawalan ka ng brake, paubusan ng pwersa. So pitik-pitik lang. Siguro dito banda, medyo matarik. Tingnan natin. Hindi. Oo nga oh. Dito banda medyo pero walang kaba, hindi ako kinakabahan. Konting lang, minor na minor. Tapos bawi ka sa view. Para view, ganda ng view, Taal Volcano, maaliwalas. So parang yan lang nag-iisa, yung minor na minor lang na lusong. Siguro 2 di pa, 3. So dito meron pa isa dito, siguro pang last to. Hindi, patag lang halos. Yung kurbada halos patag lang. Wala na, last na. Mukhang ito ni last. Yung kurbadang halos patag lang naman siya. O di ba? Dito zero ka ba? Pag mabigat ang karga mo, pag doon ka sa Talisay, kahit pa 1,000 times ka dumadaan doon, hindi maiwasan, hindi kakabahan. Iwan ko lang sa iba, pero ako pag lumulusong ako doon, kinakabahan ako gawa ng tao ba yung brake mo. Pwede mong pagsabihan na kumapit ka ng todo ha, huwag mo kong pahiyain sa kalsada. Yan tao para pagsabihan mo kumapit ka ng todong brake. Yun ang nakakaba sa'yo. Nakakapiga mo, nakakapiga, hindi na kumapit, nakayari. Doon ka sa bangin pupulutin. Yan o, dito patag na. Diba? Alas 4:33 ng hapon. Shoutout sa taga Batangas, taga rito sa Talisay, Tagaytay Talisay Road. Shoutout sa inyo mga bossy, mga sir, mga madam. So mag-ingat kayo dito, huwag kayo sumubra sa kurbada, huwag kayo sumubra sa kabig, dahil yung curve dito talaga naman. Meron pa pala, kalakulas na yung kanina, meron pa pala. So ito na yung last, yung merong yan, yung sentro niya, yung bundok na nauka. Yun na, nakababa na tayo, tanawan na tayo mga boss. Dito na tayo sa patag. Tayo dito kumaliwa na, kaliwa. Kung kakanan, kapunta kang Lemery, pabalik kang Tagaytay. So tayo kakaliwa, dire-diretso na to, Tanawan, Batangas, Alaminos, San Pablo. So update tayo mga boss. Ang oras ay 5:32 paggabi na. So dahil maaga pa, dadaan tayo sa Alaminos Bypass Road, Alaminos San Pablo Bypass Road. Biyahe tayo Luzon to Mindanao. Bali magdadalawang oras na tayo tumakbo. Galing tayo kanina doon sa bayan ng Silang, Cavite, alas 3:47. Mag alas 4 pala. Na traffic lang sa SM Santo Tomas. So pasadahan natin itong
Ito yung ano, binablog TR4, ano, adaan sila dyan. Shout out kay Idol Kamotovision. So si Idol Kamotovision pala nasa Bicol na pala. Niyaya ko noon eh. Kung sino pa yung nagyaya yung bang di natuloy. Hindi kasi inaasahan yung panahon. Tapos sabi ko hindi pa ako makakalayo. Yung pala tuluyan na pala ako magpakalayo-layo. Bigla ang plano eh. Alam mo yung mga plano na hindi mo inaasahan, biglaan. So ngayon ito tayo, biyahe tayo Luzon to Mindanao. So bali night rides ito. Takbuhin natin ang mahabang gabi ang kahabaan ng Kabikulan. So dahil maraming sirang kalsada, magdahan-dahan na lang tayo. So ang nalalabi dito sa ating Google Map ay 11 hours and 32 minutes. So alas 5 na ngayon, alas 5:35. Bukas alas 5:35, 10 hours. So hindi pa tayo makarating. 11 hours, siyempre hindi pa tayo kakain. So dito tayo mga boss. Pasok tayo dito. Yan, ano na dito, semento na dito. Gubat pa to nung nakaraan. Huling rides ko dito, gubat pa to. Ayun, malawak na sementado. Ang problema lang, bad trip ako dun sa unahan nito, yung tulay na hindi man tinapos-tapos. Kailang yung matatapos yun, 100 years. Tingnan nyo mamaya, magtulak tayo ngayon. Meron naman ako na-ready dito na 20 pesos, sapat na yun. Ibigay ko doon, magpatulong ako magtulak. Kasi nilagyan nilang tulay na kahoy para makaahon sa tulay yung motor. Yung mga 4 wheels niyan, hindi niyan makakadaan. So kanina balak ko sabayan ako ng San Pablo dadaan. Kasi akala ko kanina gabi na ako dumating dito. Dahil maaga pa, maliwanag pa. So dito ako dumaan sa Alamino San Pablo Bypass Road. Ba? Hindi ko napansin, mag-iiti na pala takbo ko. Kasi ang maximum takbo ko lang dapat 60. So hindi ko makuha yung mapa na 11 hours na yan at 20 minutes kasi ang takbo ko maximum 60. Pag naka 70-80 yan, siguro hindi ko na napapansin. Naka 70-80 na pala. Ayan, naka 70 plus na. Kasi nga kargado ako. Puno ng damit yung aking, ay hindi, bawas na yung damit, ilan na lang yung damit ko dyan sa top box. Ang nagpabigat, camping equipment. Lahat ng camping equipment ko dinala ko pauwing probinsya. Ang unang vlog ko dito naka 1,200 views. Hanggang ngayon nakapako na sa 1,200 views. Ilang buwan na lumipas. Yun ang first 1,000 views ko, ang Alaminos Bypass Road. Pagtulak ako noon, no, lalim ng putik, maputik. Hindi pa natapos dun sa unahan. Sana siniminto na yung tulay dyan para naman dire-diretso na. Bago lang dinaanan si Idol Alex, Sir Alex Vlog. Bago palang update niya dito, ganun din, nagtulak siya, hindi pa rin tapos. Pati nga itong rough road hindi pinasadahan, hindi pa rin nasiminto. Paano, talamak ang kurakot kasi di matapos-tapos ang kalsada. Nilulunok ng buhayang budget. Lalaki ng bunganga ng buhaya. Pasok tayo dito. Magtulak na lang tayo mamaya. Yung tulay na kahoy. Ang sabi ng mga vlogger na nagko-cover dito, hindi pa raw bayad itong property. Paano no mabayaran? Pinapunta na sa nalunok na ng buhaya siguro. Budget. Ay nako po, talaga naman. Kahit sana di tapos, nilagyan ng ano dyan,
Yan o, sigurado nito tulak tayo, meron na nag-abang. Yan o, tuloy na ako. Nung karaan duman ako dito, hindi ako nagtulak si maayos yung pagka medyo napantay. Sana naman ito mga busing nakisama man lang sana sila, pinantay. Baba tayo, mahirap na. Hindi man lang yung inaasa ng lupa sana. Boss, patulong. Uy, hala. Ha? Baka maya umano siya. Oops. Ako naman ang trasado. Thank you. Hala. Grabe. Ito tayo. Anong kalakaran dito, tulak-tulak. Isang dangkal na lang, ayaw pang tapusin eh. Pambihira talaga. Yung nga sabi ng mga vlogger dito iba eh, di pambayad eh. Boss, pangyaw silang. Thank you. Buti na lang eh, bayanihan. So ang oras mga boss ay 5:46. Hiningal ako dun ah. Wala pang nagtulak, akman ako matutumbay. Loaded yung motor ko eh. Layo ba naman ang biyahe natin? Mindanao pa tayo. 3 days to mga boss, mga sir, mga madam. 31 ngayon, bukas sa 1. Bukas sa 1 doon tayo sa Port Allen matulog. So sa Pizza 2 kahabaan ng Visayas 2. So Pizza 3 kahabaan ng Mindanao. Darating na tayo sa Pizza 3. Pero hindi ko sure kasi baka maghanap ako ng spot, mag-camping ako. Kasi marami ko dalang dala ko lahat ng camping equipment ko. So yun, lumagpas ako. So ito pa isa pa nakakabad trip dahil hindi matapos-tapos yan. Hindi matapos-tapos, katagal ng panahon yan, hindi matapos-tapos. Ay nako po, sabi nga ni dyan, for custodyo, kung tutuusin daw 100,000 ang matatapos matatapos na sana yan. Kaiksing-iksi, kung dadangkalin mo, ilang dangkal lang sana yan. Kalahating basketball court lang sana, hindi pa tinapos. Ay nako po talaga. Wala kasing dito, walang media nagko-cover. Okay, mga media na nagtutulog, yung mga media dito hindi na kino-cover to para naman mapansin, matapos na yan. Anong dilan, ba't hindi natapos? Ay nako po talaga naman, talaga nakakagigil. Wala na tayo magagawa niyan, kahit pa mangisay tayo. Ayan, wala nga, hindi tayo makadaan eh. Kahit pa maglumbasay tayo dito, hindi tayo makadaan dyan eh. Hindi tapos eh. Mabuti na lang kamo meron alternatibong ruta, rough road. Ay nako po. So yan, diretso na to. Yan na lang ang problema dyan, dalawa. Yung kanina nagtulak at saka yan, nadaan sa rough road. Wala dito, tuloy-tuloy na hanggang doon na ulit, palabas doon sa Pan-Philippine Highway papuntang Tiaong, Quezon, boundary ng San Pablo, Laguna. Dito ako nag-thumbnail eh, naka 1,200 views ako dito. Patila ako ng ulan, kumain ako, may baon. So let's go tayo, dandan tayo dito mga boss. Yan enjoy sila dito. Yan nakagandahan sa merong bypass road. So habang di pa tapos, hindi pa totally tapos na tapos, ay pwede mapaglaruan ng ating mga kababayan na taga rito. Mag-ingat lang kayo dahil marami na rin sasakyan dumadaan. Hindi kayo makaabala sa mga kapwa natin motorista. So kunting kimbot, exit na tayo. Yan sa Pan-Philippine Highway. Ako lang siguro ang nagmotor
Mga kasabayan ko dito nagmotor, mga malalapit lang, dito lang sila. Ako lang siguro nagmotor ngayon ng Luzon to Mindanao, ang biyahe ng gabi. Ang lakas naman ng trip ko, pauwing probinsya, Luzon to Mindanao, gabi pa. Nasobrahan sa excited eh. Nasobrahan sa excited. Di na ako paghintay ng adus pa sana ako aalis. Kaso na excited ako. Marami sana akong kasabay sa adus, maraming vlogger. So habulin na lang ako ni Idol. So nakalimutan ko tuloy yung pangalan ng vlog niya. Habulin mo na lang ako, sir, bossing, sa Visayas. Baka magpang-abot tayo sa Visayas. Kasi sa kanya, Siargao. Yun, dumating tayo dito Impunto alas 6. Ano, Quezon Province. Dito na tayo mga boss sa Quezon Province. Quezon Province. Luzon to Mindanao, night rides. Impunto alas 6 na mga bossing. Maliwanag pang alas 6. Malayong mararating natin. May baon tayo gasolina. Marating ng Matnog yan. May baon tayo sa galon. 1,171 yung ating baon na gasolina, yung halaga niya hanggang Matnog niyan. So pasok tayo sa Tiaong Bypass Road kasi traffic yan kung diretsuhin natin bayan ng Tiaong. Dito tayo sa mabilis, Tiaong Bypass Road. Ang oras 6:03 ng gabi. Mayat maya didilim na yan, mga 6:30. So ano pala, gabihin na tayo ng Lucena Underpass o kaya sunod sa Tiaong Bypass Road. Ang sunod niya ay Sariaya Bypass Road. Sunod ng Sariaya Bypass Road, Candelaria Bypass Road. Sunod ng Candelaria Bypass Road, Pagbilao Bypass Road. Sunod ng Pagbilao Bypass Road, Bitukang Manok na. Pag exit nyo ng Pagbilao Bypass Road, mga 20 to 25 minutes marating nyo na ang Bitukang Manok. Ganun yan mga boss, kabisado ko dyan. Tinataimang ko yan eh, para hindi kayo mainip. Ganun pa ba katagal marating ang Bitukang Manok kapag naka-exit na kayo ng Pagbilao Bypass Road? So less than 30 minutes, hindi na siya abot ng 30 minutes. Siguro kung maganda kalsada, baka 15 minutes lang, 10 minutes. Problema, grabe, yan nag-umpisa ang sira eh, sa Pagbilao. Sa Lucena rin, pero sa Pagbilao mas talaga, mas sira-sira. So update tayo sa oras mga boss, alas 6:16. Pasok tayo sa Candelaria Bypass Road. Candelaria pala muna bago Sariaya, nakakalimutan ko na naman. Candelaria Bypass Road tayo dumaan para mabilis kasi traffic yan bayan ng Candelaria. Usad Pagong ka dun. Dito ilang minuto lang dito, mga 10 minutes siguro. Pagbayang ka 20 to 30 minutes siguro. Usad Pagong ka dun, sayang oras. Mas yung pagka-stock up mo sa traffic, umuubos ka ng maraming gasolina, tapos hindi ka naman nakakalayo, mabagal yung usad mo, so maaksaya sa gasolina. So pasok tayo ulit mga boss, ibang bypass road naman, Sariaya Bypass Road. Kanina Candelaria Bypass Road, ngayon Sariaya Bypass Road naman, para mabilis kasi traffic naman doon sa bayan ng Sariaya, Quezon. Matutulin ng mga 4 wheels, gilid lang tayo kasi hindi ako pwede magpabilis, mabigat ang karga ko. Ang oras 6:39. Biyaheng Luzon to Mindanao, night rides. Biyahe ng gabi. Sanay naman ako magbiyahe ng gabi kasi nung Pasko nagbiyahe ko ng Bicol to Manila ng hating gabi, buong magdamag.
Ganitong oras din alis ko, alas 4 ko galing ng Kamalig Albay. Parating sa bahay alas 5 na ng umaga. 13 hours ang Matnog Port Sorsogon, pero hindi ko yun makukuha ng 13 hours kasi mabagal lang takbo natin, gawa ng mabigat yung karga. Pangalawa, maraming sirang kalsada sa mahabang kahabaan ng Bicol. So tayo ay magdahan-dahan ng todo, ingat tayo na hindi tayo malubak. Kung pwede lang takbo natin Gs 20 para wag tayong ma-shoot sa butas. Kasi pag nabingkong ang mags natin, bagong align lang to mags ko, napa-align ko na bago ko umalis. Grabe, parang kumbaga sa taong lasing, parang lasing na siya, gigiwang-giwang yung mags ko eh. Buti na lang napaayos ko siya at okay na, hindi na siya gigiwang-giwang eh. Malayong biyahe, kailangan kondisyon ang mags mo. Bagong palit ang belt, bagong CVT cleaning. Itong uwi kasi na ito, hindi to tamang time kasi walang ipon. Biglaan to, bigla ang plano. Ting crisis kasi, ting mahal ng gasolina, ting crisis. Mahirap na abutin ka ng mas lalong ting crisis yung hindi ka na makakauwi. So mahirap na yun. So habang medyo minor pa, di uwi na tayo. So update tayo. Dito na tayo sa Lucena Underpass, Lucena Quezon Underpass. Pang oras 6:54 ng gabi. Talagang gabing gabi na mga busing. Biyaheng Luzon to Mindanao, biyaheng gabi, solo rides. So maganda naman magbiyahe ng gabi kasi bawas traffic. Kasi kung madaling araw ka umalis, yun ang pinakamaraming sasakyan na umalis, pinakamaraming volume ng mga sasakyan pag madaling araw. Yung kasi ting alis galing Manila to Bicol, Manila to Visayas, Manila to Mindanao, iunahan na natin ng gabing gabi. Ako pa lang siguro nagbiyahe Luzon to Mindanao nang umaalis ng alas 4 pa lang ng hapon, alas 3:30. Tapos magdamag tayo sa kahabaan ng Bicol. So doon na tayo matulog bukas sa Port Allen, Samar. Dapat sa Bicol ako matulog sa may Quatwinan Ranch, Kamalig Albay. Problema, baka darating tayo ng hating gabi or alauna o kaya alas 2, eh baka hindi na tayo papasukin nun. So pasok tayo mga boss sa Pagbilao Bypass Road para mabilis, kasi tabi tayo kasi mayroon malapit na sasakyan. Update tayo sa oras 7:03 ng gabi. Gabing gabi na mga busing. Ride ship sa atin. Shoutout sa ating mga kaibigan sa YouTube. Idol Soviet. Hindi tayo nakasabay pa Mindanao. Nauna na si Idol Kamoto Vision, nauna ng Pabicol. Kita ko sa Facebook niya kanina, naka-upload na. Doon ko na mapanood ang video na pagdating ko. Lagi ko siyang sinusubaybayan. Saka si Sir Bossing Captain Adventure, tara na, Mindanao na tayo. Kita-kit sa Mindanao. Intersection, dahan-dahan. Ito ay Pagbilao Bypass Road. So tipirin natin memory card, cut muna natin ang video. Sunod update natin mamaya, doon na tayo sa Bitukang Manok. Pag exit natin dito sa Pagbilao Bypass Road, mga 20 to 25 minutes, marating na natin ang Bitukang Manok, entrada ng Bitukang Manok. So paalala, mag-ingat kayo dito sa Pagbilao Bypass Road. May kalsada dito na yung makipot pagdating sa dulo, baka mapabuylo kayo, mapunta kayo sa Nidin. Tapos bigla kayo mapakabig, may sasakyan sa hulihan ninyo. Nangyari sa akin yan eh, muntikan na ako.
Buti na lang tayo ay safety. Pang-apat na beses ko ngayon umuwi ng probinsya, Luzon to Mindanao, solo rides. Pang-apat na beses to. 4 times ni EDB makauwi ng Mindanao, solo rides. So ngayon ang kakaibang trip ko dahil gabi. Parang ginawa ko dun sa Bicol, nagbiyahe ko ng hating gabi, Gumaka bypass road, pinasadahan ko ng solo lang hating gabi. Wala naman nakakatakot. Sige, unahin natin, malayo yan, no? So ito ang intersection ng galing ng Tayabas, Quezon, Tayabas bypass road. Diyan pwede rin dyan dumaan, kaso hindi pa tapos dyan ng bypass road. Pag mula dun kanina sa pag-exit mo ng Sariaya bypass road. So malapit na natin marating ang Bitukang Manok. Ang oras 7:06 ng gabi. Luzon to Mindanao, solo ride rin si EDB. Like, share and subscribe mga boss. So yan mga boss, kaka-exit lang natin ng Pagbilao bypass road. Nalit lang ako ng pindot ng camera, saglit lang. Pag talaga naka bypass road ka, saglit lang, walang traffic, eh dumaan ka sa bayan, abutan ka siyam-siyam dyan. So dito nag-umpisa ang Kalbaryo, para sa inyong kaalaman mga sir, mga busing, mga madam. Unti-unti yan dito nag-umpisa ang Kalbaryo, yung maraming lubak. So mag-ingat tayo dito dahil mamaya mabulaga ka. Ano? Minor pa yan, wala pa yan. Ito, butas. Yung iba natapalan. So hindi natin mag-record ng mga lubak, maubusan tayo memory card. Alam mo, kahit pa 1 terabyte ang camera mo, kakapusin yan pag record mo diyan sa mga lubak. Hanggang Bicol yan. Doon na lang sa Sorsogon ang maganda-ganda. So yan, update tayo, 7:22 ng gabi. Malapit na tayo sa Bitukang Manok. Nag-record lang tayo saglit kasi meron tayong nakasabay dito na sedan siguro yan, yung plat ang puwitan. So maswerte ang nakasabay ni sir. Shout out sa iyo sir Busing, kasi yung ilaw niya, kita nyo naman sa ako buong kalsada, walang kadilim-dilim. Maswerte ang nakasabay ni Busing. Ang lakas ng ilaw niya, panlaban sa matinding dilim yan. Buong kalsada sakop niya, kabilaan. Kasarap makasabay niyan. Kitang-kita mong lubak. Sana makasabay kita sir hanggang umaga, hanggang matnog, hanggang mag-umaga. Kitang-kita kong lubak. Hanip. Harap sa ilaw. Libre tayo mini driving lights ang malawak. Shout out sa sir. Pero natuwa ako, ganyan ganyan ang muntik nakadali sa akin, ganyan ang itsura. Kulay black din. Dun sa Bicol, umuwi ako pangalawang beses pala. Kurbada, kinaan niya yung linya ko. Baka kumaripas ako dun sa damuhan. Sobrang kaba ako nun, parang atay ko tinanggal eh. Talagang tumbok niya ako, as in sapul na sapul, 1000% sapul na sapul ako. Buti ka mo, alerto ako, kita ko siya. Bakit dito napunta sa akin to? Kumaripas akong kaabig sa damuhan. Nawala yung kaba ko. Pero matagal na walang kaba ko eh. Mabuti ka mong damuhan, hindi siya madulas. At mabuti ka mo, walang kanal. Kung may kanal yung damuhan, yari ako, hulog ko sa kanal. Ang duda ko, naka-idlip yun eh, yung driver. Kasi hindi siya nakabawi sa kurbada eh. Kung kailan nandun siya sa kabilang linya, parang gusto niyang tumabi muna din sa kabilang kalsada na eh, sa aking linya na eh, pa counterflow. Parang gusto niyang tumabi kasi lumingon. Parang siguro makasama, muntikan mo na yun eh, kawawa naman. Talagang kawawa talaga ako. Buti na lang ka mo, thank you Lord, at safe ako. Safe naman kami parehas.
So kapag ka inaantok mga bossing, mas maiging magpahinga muna para naman ay ligtas tayong lahat sa pagdaan sa kalsada. Pag inaantok na, pahinga, hanap ng pahingaan para safe tayong lahat. Mahirap na. So dito na tayo mga bossing sa intersection ng Bundok Peninsula, Padre Burgos Road. So dyan sana ako mag vlog nung kasabay ni Idol Kamotovision. Problema, hindi ako natuloy. Sa unahan pa pala konti, kaso di ko natuloy. Tapos sabi niya sa April na lang tayo, Bicol tayo April. Oo din ako. Problema, hindi rin naman magkatugma ang aming schedule. Kasi siya matagal nang nakapag-prepare, ako matagal din na unprepare. So ngayon pa lang talaga natuloy. Pero hindi Manila to Bicol ang aking biyahe, kundi Mindanao, as in Mindanao talaga, as in uuwi na. Hindi ko alam kung ilang taon ako, may pag-asa pa ba akong babalik. Pero hindi ako magsabi ng patapos na. Hindi ako magsabi ng patapos. So ito na yon, intersection ng Bundok Peninsula. Naglupa ako dyan, nakalibot na ako dyan, Bundok Peninsula. Kaso ni isang video walang nag-trending, wala man lang naka 500 views, wala man lang naka 1,000. Pambihira, Bundok Peninsula. Hindi siya pinapanood ng mga tao, walang trending. Hindi kagaya sa Gumaka Bypass Road, nakapag-trending ako ng kahit paano. So konting kimbot na lang, darating na tayo sa Bitukang Manok. Ano kaya, kakain muna ako sa Bitukang Manok o doon na ako sa arko ng Gateway to Bicolandia? Na-shoot naman ako sa butas. Nalubak na ako dalawa. Una, minor na butas. Pangalawa, medyo na butas, malaking konti. Buti yung gulong ko, tumalbog lang siyang konti. So dito na tayo sa entrada ng kumabig yung Hilux. Naligaw siguro siya, baka dadaan sana siya doon sa diversion. So tayo hindi nakakain, batsi na tayo, rikta na tayo. Alas 4 pa lang kanina, nakaramdam na ako ng gutom, pero kayang kaya pa naman. Alas 7:29 dito tayo sa entrada ng Bitukang Manok. Rides Luzon to Mindanao, rides, night rides, biyahe ng gabi. Solo rides siya, no, napakadilim pero kayang-kayang ilaw natin, malakas ang ating ilaw. Buti na lang ang visor natin sa helmet ay transparent, kitang-kita natin. Ahon tayo sa entrada ng Bitukang Manok dito, matarik. Baka tarik dito, pero mabuti na lang yung tarik niya dahil paahon tayo. Mahirap yung lusong kasi talbog-talbog ang motor mo, gawa ng kakabrik mo ng kakabrik. So impunto alas 7:30. So marami tayong nakasabay na 4 wheels. Sa motor madalang ang nakasabay natin motor. Nadaanan na naman kita ang Bitukang Manok, Old Sigsag Road. See you sa marami pang taon, pero malay mo, hindi natin masabi. Ilang buwan pa lang lilipas, babalik tayo. Pero malabo yun, malabo yun. Taon, magpahinga muna tayo ng mahabang taon, magbuhay probinsya tayo. Gusto kong masubukan ngayon na magbuhay ng probinsya. At yung masabing panahon, magkapira tayo sa probinsya, mayroon ako naisip na paraan paano magkapira sa probinsya. Mag mini pigiri ako, mini kasi maliit lang. Pagmula sa paisa-isa, 2, 3, 4 na baboy, ganyan. Tapos pagka lumaki na, tayo kulit sunan. Pero matagal pa yun mangyari. Malaking tsansa pwede matupad yun. Ito nga galing ko probinsya, as in 00.00, walang wala ako.
Oh, di ba ngayon umuwi na ako sa probinsya kahit paano, may dala na akong motor. Kaso ang tagal, 23 years. Pero bago ko lang to nakuha tong motor ko. Maglilimang taon pa lang. Maglilimang taon na sa akin to eh. Kasi mahabang taon din ako nagtrabaho. 16 years yan ang trabaho ko, electronics. So hanggang ngayon, ngayon wala na, umuwi na ako eh. So yun ang aking source of income kung bakit ako nakakuha ng motor na brand new. Dahil sapat ang income kapag electronics ang iyong trabaho. Kaya lang hindi ko na matupad yung pangarap ko makapag-ipon sana para sa susunod kong pangarap, makapag-ipon ng makabili ako ng lote o lupa, yung halagang tig 300,000 or 250,000. Marami maghanap ka dito sa part ng Quezon Province, makasamba at makasamba ka dyan mga halagang 200 to 50,000. Meron ng Newgan, at least malapit lang sa Maynila. Problema wala na, di ko na matutupad kasi umuwi na ako eh. So malapit na tayo umiksit mga busing sa Old Zigzag Road or Bitukang Manok. Ang oras ay alas 7:39. Meron lang sana akong gustong i-share na story, pero hindi ko na ilalabas. Iniipon ko na lang sa aking kalooban. Kasi wala, ganun talagang buhay. Ganun talagang buhay. Kasi kung tuusin, hindi ba ako uwi, marami pa akong pangarap. Walang araw siguro sasakali focus muna tayo sa pagmamaniho at timunan na tayo. Next update natin, Gumaka Bypass Road. Ang oras ngayon ay 7:42. Sarap magbiyahe pagkagabi, pagting summer, kasi iwas ka sa lutong araw. Iwas sa init. Pagka traffic, nako, sakit sa balat. Kahit pa naka full battle gear ka, ramdam mo pa rin sakit ng ano ng araw, sinag ng araw. Lutong-lutong balat mo, mukha mo. So pasok tayo mga boss sa Gumaka Bypass Road. Lumagpas ako ng konti. Ay, lumagpas ako ng konti. Buti konting-konti lang bumalik ako. Dito tayo sa Gumaka Bypass Road dumaan, ang ating paboritong daanan. Sayang hindi tayo makapag-trending dito kasi gabi. Ang dilim. Yan na naman mga busing, napakadilim. Gumaka Bypass Road. Solo rides Luzon to Mindanao. Oops, muntik ako ma-overshoot dun ah. Ingat kayo dito, huwag hataw-hataw, masyadong makurbada. Ang oras natin mga busing, alas 8:24, March 31, 2026. Biyaheng Luzon to Mindanao 4 times. Woo! Pang-apat na bisis ni EDB 150 makauwi ng Mindanao. Pang-apat na bisis. Doon ko yun na-upload sa main channel ko. Pero dito pa lang ang ma-upload ko dito ng papuntang Mindanao. Kasi yung galing Mindanao na-upload ko na. Nag-trending yun. Naka 12,000 views. Diba? Trending na para sa akin yun. 12,000 views sa isang small content creator. Kasi kapag small content creator ka, kahit 10 views hirap mong abutin. 10, 100 sobrang hirap mong abutin. Pero pagka naka 1,000 views ka, masabi mo jackpot na yun. Kaso ngayon hindi tayo makapag-trending gabi. Madalang ang nanonood sa gabi. Ako, hindi ako takot sa gabi. Baka makita ko ulit ng kabayong puti dito. Pero palagay ko hindi yung kabayong puti, baka yun eh. So ito, hindi mo ramdam, paahon to. Ano, kita mo yung makina ko, napalag ni makina. Hindi na lang rinig sa makina. Ay makina,
dinadinig sa camera. Kasi mic natin dito sa tabi ng ating bunganga, ang mic na D-wire, nakakapasak lang siya, nakapasak. Ahon, shoutout sa Idol Kamotovision. Nasa Bicol na pala. Nasa Bicol na, nakabalik na kasi nakapag-edit na ng video eh. Siguro naghanap siya ng may wifi doon sa Bicol. Hindi nagtugma ang aming schedule, kaya hindi kami nagkasabay. Niyaya ko siya biyaheng Katanawan, problema hindi ako natuloy. So ito, exit na tayo sa Gumaka Bypass Road. Ang oras ay 8:39 ng gabi. So update tayo mga boss. Pasok tayo sa Lopez Quezon Bypass Road para mabilis si traffic sa bayan ng Lopez. Wow, ganda dito pagkagabi yung ilaw. Ayun, may vlog ko na to, Paul, kaso nalit yung pindot ko ng camera. Dito pa lang naman sa bungad eh. Ang oras mga busing, alas 9:01. Yung punto alas 9 sana. Yung pagbungad ko, nalit ang pindot ng camera. Lopez Quezon Bypass Road. Paglabas natin dito doon sa poste ng LRT. Yun ang tawag ko doon, yung poste ng LRT, yung viaduct. Kurbada pala. Kusang gala niyan. Matalim na kurbada. Ingat lang, ingat mga busing. Overshoot kayo. Nag-take over ba naman ng kurbada? Kala ko hindi pa kurbada. Hindi ko na alis to yung mata ko sa Google Map. Paliko pala. Ride safe, Sir Idol, busing, kapwa IDB. Nakita mo karga, mga ganyang karga, kanyang pormahan, malayuan yan. EDB 160, sa akin EDB 150. Ako chill rides lang ako, Sir Idol, busing, kasi mabigat ang karga ko at saka malayo ang biyahe ko, Mindanao ako. Eh baka kayo Bicol lang. Ay, liliko ako, hindi pa pala. Intersection papuntang Buena Vista. Ay hindi, doon pa sa kabila. Diyan umiksit si Kamotovision, kaso hindi ako nakasama sa vlog niya. Hindi ako nakasama sa rides kasi bigla ang plano ko uwi pala ng Mindanao. December pa sana eh, doon ako sa Bicol. Kunting kimbot ko lang, Visayas na ako. Sabi ng amo ko, January ka na uwi. Natapos ng January, natapos na February. Muntik ka lang matapos yung March, hindi pa ako makauwi. Buti na lang ngayon, March 31. Sa wakas nakauwi din. So let's go tayo mga bossing, mga madam, mga sir, ride seat. Shoutout sa ating mga kapwa rider, kapwa vlogger. Ako vlog-vlogan pa lang ako, small content creator pa lang ako eh. Hindi pa tayo monetize. So dahil sa probinsya, pag sumikapan ko na ma-monetize, paghahanap ako ng magbahay-bahay ako, makabuo ako ng 1,000 subscriber para ma-monetize na. Kasi watch hour ko lagpas na ng 4,000 eh. Lampas-lampas na eh. Napakadali ng watch hour pagka motovlog ang ginagawa mo, kasi nga haba ng video. Patsamba ka ng organic viewers, tinapos talaga niyang haba ng video mo, di tapos agad ang ano mo. So maraming salamat. So yun, dito ako umiksit galing ako ng nagloop ako ng Bundok Peninsula, diyan ako umiksit eh. Yun yan eh. Dito sa unahan konti, na dyan, poste ng LRT, puntang Ricto. Puntang Ligarda, puntang Quiapo.
Sana balang araw magkaroon ng MRT o LRT papuntang Luzon, Visayas, Mindanao. Karapsa. Hindi na tayo magmumotor. Malaos talaga ang motor. MRT tayo. Luzon to Mindanao, MRT. Karapsa. Kung ako lang talagang maging presidente ng Pilipinas. Nangarap kang gising. Pag manalo ko sa loto araw-araw, hindi ko na kailangan magpresidente. Ako na mismo gagawa. Tapos lahat ng uri ng loto, lahat ng klase ng loto, mga panalunan ko. Araw, oras-oras draw. Yung alam mo yung mabankrupt ng loto, maubusan ng pera na panalunan mo lahat eh. Sabi siguro ng loto, ano bang ginawa mo? Lahat na lang ng numero, lagi mong napanalunan. Siguro ang daming makisabay tumaya. Kwentong pagong, kwentong barbero. Yan ang sinasabing kwentong pagong, kwentong barbero. Meron tayong nakasabay kaso matulin siya. Bicol ba siya? Visayas ba siya? Mindanao ba siya? Saan ba siya sa Mindanao? Ako sa Middle East Mindanao ako. Middle East. Kasi sa kalagitnaan muna ako ng Mindanao. So yun, dito na tayo sa poste ng LRT papuntang Quiapo, Manila. Papuntang Monumento, papuntang North EDSA. Poste ng LRT ng mga buhaya. Hindi matapos-tapos. Umiwas siya eh, EDB siya. Ano ka nang umiwas, idol? Naka-EDB tayo parehas. Sabihin ng basher, no, di yabang-yabang mo. Porkit EDB ka, ayaw mo nang umiwas sa lubak. Ayun nga, sinasapit ko, nabibing ko ang mags. Iba naman kasi yun. Talaga namang hindi lang lubak yun, butas ng lalim, mabutas. Shoot. Tingkong talaga mags mo. Shoot ka sa malalim na butas. Ano yung karga niya, naka-plastic. Baka delivery rider. Lalamob puntang Bicol o deliver. Hindi naman siguro. Parang ladder. Sige, talbog. Ayos lang yan, ganyan. Iwas si Busing sa lubak, naka-EDB tayo eh. Yan ang gamit ng EDB, isongos mga lubak-lubak eh. Ayun, sabi ko, huwag lang butas. Kasi pagka butas na, masyot na tayo niyan, bingkungan tayo mags. Tumulin tuloy siya. Sabi siguro yun, lahi din ang lakad nito, may baon pang gasolina. May baon ka pa ng gasolina, yung laki-laki ng tangke ng EDB. Sabi siguro, sa isip-isip ko lang. Ako, alam nyo naman, ako tamad ako magpagas. Ako ang tao magra-ride, sin tamad magpagas. Kahit naghihingalo na gasolina, ayaw magpagas. Lalo pagpatawid na ayaw ko tumawid. Gusto ko dito lang sa side ko. Update tayo kung mamaya kung saan na tayo banda. Ang oras pala muna bago tayo mag-cut ng camera, alas 9:09. O diba, iksi lang. Kapag nag-bypass road ka, saglit lang. Sa Lupis Quezon bypass road. Eh kung bayan ka kanina, dumaan ako dyan, yung galing to Manila to Bicol o Bicol to Manila. Grabe, crowded sa traffic dyan. Nag-rides ako ng hating gabi. Kahit gabing gabi, talagang
matao din, parang Maynila, Lopez, Quezon Bayan. So update tayo mga boss, kumain muna tayo dito sa Calawag. Meron dito kainan, huminto muna ako, kumain muna ako. Update natin ang oras, alas 9:30. So let's go na tayo mga boss. 9:42 PM. Thank you Lord. Busog na, ngayon pa lang naghapunan. Imbes doon sana ako maghapunan, kakain sa may Gateway to Bicolandia. Napakain ako ng di oras. Chinik ko yung ilalim ng motor ko, hindi na record ng, hindi ko na i-vlog. Kumalampag, napakalakas. Yan ang mahirap talaga pag na-challenge ka. Meron kasi yung nakasabayan, na-challenge ako. Kanina, meron 3. Matutulin sila. Sa bandang Calawag na, meron naman akong nakasabay. Nag-overtake kami sa mga truck. Na-challenge ako, matutulin. Pabilis ako ng konti. Saan ba naman Calawag kasi doon magpatulin? Ayun, tuloy, nadali. Nalubak, kumalampag. Hindi siya yung lubak na butas. Kasi yung lubak na butas, malaking tsansa mabingkong. Hindi talaga malaking tsansa, talagang mabingkongan ka ng mags. Ano kasi, as inaspalto siya. Ngayon paakyat na, paakyat siya ang bahagya. Akala ko hindi mataas, mataas pala. Pag ahon na niya, pak, kumalampag yung ilalim, oh. Kalakas. Natumba yung galon doon sa ibabaw ng top box ko. Extra kong gasolina, natumba. Uy, ito butas. Buti nakatigil ako. Yung butas ng simento sa kanal. Pag tumama dyan, kakalampag na naman. Kaya delikado, makabingkong yung butas. Pero yung mataas lang siya, pag ahon niya, ang naman yung ilalim ang sumasayan. Parang napingas yung baka dati na napingas yung plastic. Yung plastic ng motor sa ilalim. Naalala ko mamaya tatagas ang langis, wala naman tumagas. Ay, sana wag na tayong dali sa lubak. Calawag, nadali naman ako sa Calawag. Kanina pa sabi ko hanggat maaari ang takbo ko 10-20. Na-challenge na naman kasi ako. Mahirap kasi pagka makipag-overtaken ka sa truck. Tapos nakasabayan ka, pabilis sila. Bahala na kayo dyan. Kung matulin kayo, magtulin kayo. Ako chill ride lang yan talaga. Kanina pa ako chill ride lang. So update tayo mga boss. Alas 10:02 ng gabi, 16 minute marating natin ang Gateway to Bicolandia. Siguro 10 to 15 minutes ang ating hinto. Kanina kumain ng baon. Di ko rin talang gasto ko tubig tsaka bayad ng panghugas. Pinapahugasan ko yung aking plato at kaldero. So libre na ulit magsaing bukas kasi nahugasan na. Kasi pag di mo ipahugasan, mapanis yun eh. So may natira kong ulam, sana wag mapanis. So yan, dito na tayo mga boss sa Gateway to Bicolandia. Yan welcome Bicol. Welcome Bicol. Dito na tayo sa Bicol. Dumating tayo dito mga boss sa Gateway to Bicolandia ay alas 10:16 ng gabi, March 31, year 2026. So unang entrada sa Bicol. Dito na tayo sa nakatapak na tayo sa lupa ng Bicol. Tapak natin ting paa buta. Pag nagbiyahe ko Luzon to Mindanao, laging buta ang suot ko. Umulan bumagyo, walang basa yan. Mamaya na tayo mag-update kapag doon na tayo sa San Fernando
Dadaan tayo sa Minalabak, Baaw, Bula, tapos exit tayo sa Nabwa. Dadaan tayo sa Provincial Road, Nabwa Provincial Road. Tumbukin natin yung exit dun. Huwag tayo dumaan sa Naga City kasi traffic. O kita mo, umpisa dito traffic na. Bukid yun. Hindi naman tayo takot sa bukid eh. Taga bukid tayo, ba't tayo matakot sa bukid eh? Taga bukid tayo. Kung may NPA, walang problema. Pares naman tayo taga bukid eh. Kung NPA lang pag-usapan, dami NPA sa amin dati. Ngayon wala na siguro, nagbalik loob na. Tirati nagko-commute ako, sobrang bad trip ko. Grabe talaga pagka bad trip ko, kaya ako nagprosige kumuha ng motor. Sobrang pagka bad trip ko pag umuwi ako sa amin sa probinsya. Pero plano ako Manila to Davao. Ngayon pagdating ng Davao, biyahe kami sa probinsya namin, isang araw biyahe. Alam mo yung wala nang maupuan, punong-puno na, magpasakay pa ng magpasakay. Kulang na lang mapisak ang itlog mo. Nasiksikan. Taragis talagang ano na to, sabi ko. Isip-isip ko balang araw talaga magkaroon ako ng sarili kong service. Ni kailanman di na ako magko-commute. Ayun, sa awa ng Diyos, dininig ng Diyos ang aking panalangin. Ngayon, pang-4 na beses ko na to ngayon uuwi sa probinsya. Wala nang siksikan, hindi na maganda ipit ang itlog mo dun. Sa siksikan. Alam mo, naranasan ko yung sumakay ako sa van galing sa aming probinsya puntang Davao City. Sumakay ako ng van. Alam mo yung nakatungtong sa upuan, kabilang puwet ko lang. Yung kabilang puwet ko lang nakatungtong sa upuan, yung kabila laglag. Dito na tayo sa Dugmanon, Camarines Norte. So dito ko nagpagas nung nakaraan. So ang gasolina ko ay 3 bar pa ba. Darating to ng ano, darating to ng Ragay siguro, Ragay Kamsor. Lubak. Maraming sira-sira dito. Sabi ng mga baser, ang grabe ng mga artihan mo. Mga buhaya kasi, lumayas na kayo sa Pilipinas, mga buhaya kayo. Sila may salarin sa kalsadang to dahil hindi nila inaayos ng maayos. Simula sinilang ng mundo, hindi maayos ng maayos ang kalsada sa kabaan ng Bicol. Focus na tayo sa daan. Maraming dead end, maraming sira-sira. Grabe, huh? So may kargang plywood. Grabe. Sira dito sa Bicol, Camarines Norte. Maraming thank you very much. Pag nagbusina ka ganon, maraming salamat. Drive ship. Masipag sila magsinyas. Ako di ako masipag magsinyas pag may overtake. Lubak. Napahaba. Tuloy tayo ng record. Magkabusan tayo memory card nito. Pasensya na busing. Nalit ako ng pindot. Bagal ang daliri ko magpindot ng button. Flashing siya. Ang flashing niya sabay off agad ng mini driving lights. Bawas. Sa daming lubak ba kasi. Ay nako po. Ang oras 10:55. Aba, mag-alas 11 na pala. Ito muna tayo sa kwentong barbero. Saglit lang, magkwentuhan muna tayo ng kwentong barbero. Kapag ako lang maging presidente ng Pilipinas, pag-upo ko pa lang, tatayin. Kwentong barbero nga. Pag-upo, tatayin.
Tatay ko simento. Tawanan ko sarili ko sarili kong kalukuhan. Pag-upo ko, tatay ko simento. Para masimento kalsada. Tapos mag-ano ako, ay lubak-lubak, kuha ako ng empleyado. Lahat ng tao sa buong digdig buong Pilipinas, kahit na doon ka sa kasulok-sulukan ng probinsya, hali kayo, punta tayo sa city, gagawin natin ng kalsada sa Pilipinas. Kaya side man lupalop ng Pilipinas yan, gagawin natin lahat, babae ka man, lalaki ba, walang bata bakla ka, tumboy, babae ka, lalaki, kasi punta tayo dito, gawa tayo ng kalsada, bayanihan. Kahit pa 10 milyon ng dami, sige. So ang pira, saan tayo ang pira pampasahod? 1 million employee, babae, lalaki, bakla, tumboy, basta malakas ka, sige, larga. Yung babae, hanapan natin ng posisyon na hindi mabigat. Mga lalaki, siyempre yung bigat yan. Buhat kang semento, buhat kang bakal. Tapos ito, hindi na natin bakbakin. Wag nang bakbakin to. Ang gagawin natin yan, lalatagan natin ng bakal yan. Ang bakal yan kasing size ng ginagamit sa poste. Yan ang laki nya. Latag natin dyan. Paglatag natin dyan, yung kapal nya 1 dipa or kahit 1 metro. So nag-record pa ni bago. Ituloy natin ang kwentong barbero. Lalatagan natin ang bakal to, wag na yan anuhin, bakbakin. Kasi matigas na yan, flat na yan, matibay na yan pag nalatagan ng bakal. Basta 1 metro yung kapal, 1 metro ang kapal ng bakal. Buhusan natin ng 1 metro. Tapos dikit-dikit halos, basta nasa tamang distansya. Parang kagaya dun sa ibang bansa, magawa sila ng pundasyon, halos dikit-dikit ang bakal. Grabe, solid na solid, talagang panlaban sa lindol. So ngayon, buhusan mo yan, 1 metro ang kapal. Pag yan nabuhusan, iwan ko, parang ang nangyari yan, yung parang girder, ganong kakapal, ganong kasulid. Tapos simento, purong-puro, kakunti lang buhangin, mas maraming simento. So ganong katibay yung kalsada ang ating gagawin. So ang problema, saan tayo kumuha ng pera? Ay, maraming pera ang tax ng bayan trilyon, milyon. Ang problema nga, napunta kasi sa buhaya. So pag akong presidente, gagawin ko, mga buhaya, wala mo na kayong sahod. Wala kayong sahod mga buhaya, kasi gamitin natin lahat yan paggawa ng kalsada. Hanggat hindi natin natapos ang kalsada, wala kayong sahod. Sapat na, tama na ang iyong pagkabuhaya. Di ba? Ganda ng kalsada buong Pilipinas, 1 metro ang kapal. Iwan ko pa, kahit pa tuloy-tulinada, 1,000 ang bigat ng mga truck, hindi yan malulubak. Paano malubak yan? Tigas na to, tapos sapawan mo ng 1 metrong kapal. Tapos ang bakal gamitin mo, sobrang kalalaki ng bakal, dikit-dikit pa halos. Ay, iwan ko lang, malulubak pa ba yun? Gumuho na siguro mundo, solid pa rin ang kalsada. So yan ang ating kwentong barbero, kwentong barbershop, kasi hindi naman mangyari yun. Hanggang kwentong barbero lang tayo dahil kasi sa mga buhaya. Dahil sa mga buhaya, pa kwentong barbero na lang tayo. Ang tanong, ma-edit ko bang video ko? Kailan ko ma-edit? Kailan ko ma-upload?
So update tayo mga boss. 10:34 ng gabi. Solo rides Luzon to Mindanao. Ride sa gabi. Hating gabi. Maghahating gabi pa, mamaya pa. 10:34 pa lang. Sa kasalukuyan natin binaybay ang Pan-Philippine Highway or Maharlika Highway. Dito na tayo banda sa, malamang ito approaching to Cagayan, Quezon. So ito, papunta pa lang tayo ng Cagayan, Quezon. Then tapos na Cagayan, Quezon, Ragay, Kamsur na. Update tayo mga boss. Ang oras 11:42 ng maghahating gabi. So blinking ng ating unang full tank. Dito na tayo banda sa Ragay, Kamsur, Del Gallego, boundary ng Ragay. Nagsaling tayo ng gasolina. Unang saling. Ubusin natin tong laman. 1,171 to eh. Isang buong full tank at isang puno ng galon na 6 na litro ang laman. So ubusin natin to. Nakarating na to ng Matnog Port, Sorsogon. Diba, Boy Scout? Meron tayong dalang imbudo. Wala nang patak, ubos. Imbudo lang ang sakalam sa DIY mga boss. Buti na lang ma-stock sa DIY. Nakikita ko lang dati yan sa Facebook, sa TikTok. Buti na lang meron pala sa DIY. Ragay, Kamsur, ang oras ay 11:55, 5 minutes para alas 12 ng hating gabi. So base sa Google Map ay meron tayong 5 hours and 46 minutes para marating natin ang Matnog Port. Let's go. Solo ride Luzon to Mindanao, pang-4 na bisis. Dito ako nalubak sa Ragay. Mag-ingat ako dito ako nabingkungan. Nagbiyahe ako ng Manila to Bicol at Bicol to Manila. Ayun. Grabe. Dito nga ako nabingkungan. Pero dito sabay baka makita ko pa. Saan na yun? Malamang ito oh. Lagyan ng harang. Malamang yan, malalim yan. Dahil ako nabingkungan eh. Utragis na yan. Paano ba naman kasi ang lakas ng ulan? Nagpagilid ako dyan oh. Nagpagilid para ligtas. Yung pala doon nagkukubling malalim na butas. Lumagapak, pak! Bingkong ang mags. Sa wakas nakahanap din ako ng maayos na gumawa. Kaso di ko na na-edit ang video. Muntikan na naman. Naka full brick kaya minor. Kita ako ng maayos gumawa ng bingkong na mags. Nandoon sa Molino, tapat ng Sibmore. Kung alam ko lang, doon ako nagpagawa nung una. Huli ng lahat, napaayos ko na doon sa Dipukpuk lang. Yun, di Dipukpuk, talagang yung machine talaga siya. Tapos ang nag-align bata pa. Ano pa niya, malinaw pa mata, kitang kita niya yung tabingi. Yung pinapukpuk ko, medyo may edad na. Sipat-sipat na lang ginawa. Tapos walang ano, yung iniikot parang sa bisikleta. Ikutin mo kung wala na bang sabit. Walang ganun. Basta pinukpok lang, mano-mano. Pinainitan lang, tapos pinukpok, yun na. Meron pang konting bingkong, hindi na ayos eh. Yun tuloy, yung huling gumawa, medyo hirap. Hindi nga niya na perfect 100%. Sabi niya, hindi na makuha ng buo. Pero at least
okay na rin. Kasi ako, piyesa ng motor ko, hanggat sa napakinabangan siya, hindi ko pinapalitan. Kailan alis to tayo sa Lubak. Shoutout sa'yo, Idol Kamotobisyon. Siya day ride, ako night rides. Di kami nagkasabay. Bukas ados Plus 12 1 na ngayon. Bukas ados. Bukas ang rides out ng mga ibang vlogger. Si Biyahe ni Bito, shoutout sa'yo, Sir Idol Busing. Ados daw siya Biyahe Bicol. Inisip ko kanina, sabi ko ados na lang ako para maraming masabay na vlogger. Saka isa yung kababayan ko, taga Mindanao din. Ay yan na nga, sabi ko eh. Parang may tumunog ng tornilyo. Nako, sabi ko na nga ba eh. Nakasabay ko kasi kanina ito. Yan na. Bicol pa more. Kailan ba maayos ang kalsada niya? Ay, wala nang pag-asa. Alam niyo mga busing, ang kalsada sa Bicol habang buhay wala nang pag-asa. Sa totoo lang, habang buhay na to wala nang pag-asa. Bakit kamo walang pag-asa? Ganito yan. Kapag naayos ang kalsada sa Bicol, mamatay ang buaya dito. Wala silang pagkain. Mamamatay yung buaya niyan, wala din sa pagkain pag naayos to eh. So yun ang dahilan kung bakit dito maayos-ayos. May maayos yan, bukas pangalawa sira na naman. Ilang lang lilipas, maulanan, sira na naman. Kasi pagtibayin nyo ng husto, naku, kawawa ang buaya, mga matay sa gutom. Yan ang pagkain nila eh. So let's go tayo. Napunta naman tayo sa kwentong disappointed. Ay nako, hirap na magsalita. Alas 12 G's. Anong sunod ng Ragay? Sipokot. Tama, Sipokot. Sunod ng Ragay, Sipokot. Sunod ng Sipokot, Lupi. Anong sunod ng Lupi? Libmanan na kaya? Google Map. Yo, update tayo mga boss. Ang oras alauna 12 ng madaling araw. Dito na tayo sa Libmanan, yung diretsong kalsada. Libmanan going to Pamplona and San Fernando. So chill pa rin ang takbo natin kahit mahabang diretso to. May lubak pa rin dito. So yan ang inaano ko, na wag ako magpatulin kasi minsan biglang may lubak. Yan na naman Kano gas dito? 92. Unleaded 92. Yun na nabasa iba. Libmanan, shoutout kay Libmanan Channel. Dito ako sa lugar mo. Libmanan Channel, shoutout. Rides ako ng Luzon to Mindanao. Solo ride. Night rides. Ride sa gabi. Masarap pala magbiyahe ng gabi parang nasa Tagaytay ka. Lubak Malamig ang simoy ng hangin. Nanunuot sa aking balat ang napakalamig na simoy ng hangin. Kauno na pala ngayon mga boss. Kauno na. April 1. Tumakbo na tayo ng 9 na oras. So ang nalalabi sa takbo natin ay 4 hours and 32 minutes.
4 na oras and 32 minutes ang ating nalalabing tatakbuhin para marating ang Matnog Port sa Sorsogon City. Yan, patulin ka niya, tatalbog yung gulong mo dyan. Medyo hindi ko na rin nabilang ilang bis ko nalubak, buti minor lang. Sa Kalawag ganina grabing tindi, natumba yung galon, nilagyan ko ng extra gasolina, so nakabawas na ng 1 bar. Pangalawang gas natin ay nabawasan ng 1 bar. So yung 4 na oras and 31 minutes ay kayang kaya na nitong aking extra gasolina. E kung may baon-baon kang gasolina, imbudo na lang ang iyong kailangan. Pag naisa lang mo na imbudo, sabay buhos, wala nang antayin mo sukli. Pag naubos yung laman ng galon, wala nang antayin na sukli, kasi may baon ka eh. Hindi na magpila-pila pa. Pag hinto, ihi lang. Hinto, ihi lang, kain. So naghapunan ako kanina ng aking baon doon sa Kalawag, Quezon, dahil nalubak ako ng tudong-tudo. Talagang lumagapak. Buti safe naman tayo at mukhang wala naman damage sa ating motor. Thank you Lord at tayo ay safe, at lalo na sa ating motor. Yun lang. Kahirap makasunod ka ng bus na tabi. Pero may pasahero bumaba. Approaching to San Fernando. First time ko dumaan ng kabundukan ng madaling araw. Wala naman sigurong delikado dyan sa bulubundukin ng Baaw, Bula, Minalabak. Titingnan ko. Saglit lang libmanan. Haba ng libmanan to Pamplona o San Fernando. Marating na natin kasi walang traffic. Meron tayong nasundan, matutulin sila. Walang traffic. Oh, buti na lang makataplis pa sa lubak. Hirap makataplis akong malalim. Napakadelikado nun. Lord, gabayan mo ko sa lahat ng oras. Maiwasan ko yung mga lubak, kasi malayo pang lakad ko. Hindi pa ako naka 1/4. Pag dumating ako sa Visayas, yun, naka 1/4 na ako. Yung entrada ng Visayas sa Matnog Port, ay hindi, Port Allen pala, or Katbalugan. Pag Katbalugan, 1/4 na ako. Kapag San Ricardo Port, kalahati na ako. Sa kasalukuyan natin binaybay, libmanan pa kaya to o Pamplona na, kasi pag tinignan mo sa Google Map yan, ganun eh. Libmanan in Pamplona, libmanan in Pamplona. Pamplona pagka doon na, yung malapit ng Paliko sa may papunta na ng ano, San Fernando, Camsor. Dati-rati hindi ko kabisado mga lugar Luzon to Mindanao. Sa maraming beses kong uwi, kabisado ko na. Alam ko na kung saan lugar ako. Dati-rati wala akong kaalam-alam, para kang nasa ibang planeta. Hindi mo alam anong planeta to, ano na bang lugar to. Kung palang sa Quezon Province, pag dumating na sa bayan-bayan, di ko alam anong lugar to. Hanap ka ng karatula, hirap makakita ng karatula na itong lugar na to. Paano kasi yung kalsada,
walang nilalagay sign sa kalsada. Yung mga poste, kada poste lagyan mo ng marka, lagyan mo kunyari ito, Libmanan, 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 Libmanan. Nakasulat sa poste. Pagka dating sa unahan, paliko na, basa mo na San Fernando, San Fernando, San Fernando. Ibig sabihin San Fernando na. Wala, sa Google Map mo lang makita. So yan ang shortcut. May tuturing ba shortcut? Yan sa may Minalabak. Hindi naiikot ng Naga City. Kasi paikot yun yung Naga. Ngayon dito tayo sa San Fernando pa kanan. Sige, daanan ko. Meron nga nag-Philippine Loop na bisikleta lang dumadaan sa Mindanao. Tayo pa kaya na motor na dito lang to sa Bicol region. Meron akong ano dyan napanood na vlog, kapwa vlogger, si Sir Idol Busing, biyahe ni Bito, taga rito lang, malapit na dito ang kanyang area. Kunting kimbot na lang darating na siya sa Adus. Kapag dito na siya banda sa Libmanan, Baaw yata kanila, Baaw Kamsur. So dadaanan kong lugar mo, Busing, pasensya ka na, hindi tayo nagkasabay. Nauna ako eh. Na-excited eh. Pero umalis ako alas 12. Tapos ang bigat pala ng karga ko, bumalik ako. Bawas, nagpa-GNT. Nabawasan ng ano, kulang-kulang 20 kilos. Yun, kahit paano. Pero mabigat pa rin. Camping equipment, mabigat pala pag nagsama-sama yung mga tent, trapal. So update tayo mga boss. Ang oras ay 1:36 ng madaling araw, April 1 na ngayon, 2026. So subukan natin daanan ang Minalabak. Dito tayo sa San Fernando. Subukan natin daanan ng madaling araw ang Minalabak. Mula exit tayo ng Nabwa. Subukan natin ng madaling araw daanan kung hindi ba nakakatakot. Nakadaan ako dyan araw, naligaw ako doon sa kabundukan ng Minalabak. So ngayon daanan natin sa ng madaling araw. So hindi natin maligaw dyan dahil nakadaan na tayo dyan. Ang iwasan natin bayan ng yung city ng Naga City. Kasi paikot kasi yun eh, malayo kasi yun eh, paikot. So dito na yun. Pasok tayo dito. Bukod tanging tayo dadaan dito ngayon. Magkalaman ngayon, bukod tanging tayo lang dadaan. Lahat lumiko doon. Ayaw nila dumaan dito kasi bulubundukin to mga boss. Dadaan tayo sa gitna ng kabundukan. Tingnan natin kung safe bang daanan ng solo ride ng mag-isa ka